Ito ang kaaway magsalita sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise God, amen. Praise the Lord. Amen, praise God. The highest praise, honor, glory, majesty, thanksgiving to our loving God. Ang paggalang po sa ating magulo sa malapit. Ating naalala rin ito ang aral turo. Milapit Pastor Evangelist Wilson Sana Almeida. Isang Pastor Lina Comon Almeida. Bati rin po sa lahat. Yung ating pumalapit Almeida family, at sa aming kamangagawang kumaran ng awit at panugtog, na kayo aming kapsat tiparaan. The blessing of the Lord be with us. Our topic, kapsat ko, characteristic of God to His promises. Amen. Yan, mga katangian ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ayan, nagiti katangian na, characteristic. Sabi rito mga kapatid, at meron tayong apat na bagay. Amen, praise the Lord. Makikita po natin sa characteristic of God, His promises, ay may apat na bagay. So, sabi rito, given us exceeding great and precious promises. Binibigyan niya tayo, sabi ko sa ng dakila, mahalaga, kamsat ko, mga pangako. No? Sa Epistle of Peter, chapter 2, 1 to 4. Ayan. Chapter 1, verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. The Lord is His word. Sabi rito kung saan tayo binigyan ng dakila, at sabi rito kung saan ko mahalagang pangako, na sa pamagitan nito, sabi rito kung saan tayo po ay nakabahagi sa tinatawag na partiker tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya raw po mga kapatid, sabi ay nakatanan sa kabulukan, hallelujah, ng mundong ito sa pamagitan ng ating mga kalayawan. Amen. So sa atin po as a believer, as a Christian, ay binigyan tayo ni Apo Diyos hanlang sa mga Israelite ng mga kanyang mga dakila, aberito at mahalagang pangako bakos sa atin. So mayroong apat na bagay. Amen. No, sa ating karakteristik o God promises. Pero tignan muna natin kasi sabi niya, great, sabi exceeding great and precious promises. So napakaganda. Siyempre, unang-una, yung tinatawag na eternal life. Ito yung pinaka great and precious promises ni Apo Diyos. Tayo po ay ikanatibiyag na agnanayon. Amen? So lagi natin napapakinggan sa John chapter 3, verse 15, 16, down to 36. Book of John, chapter 3, 15, 16, verse 15, 16, down to 36. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, walang kapahamakan daw sa physical na kamatayan, as ay sa tinatawag na kamatayang spiritual, sa mga naniniwala kay Kristo at sa naglilingkod kay Kuana. Amen. Kasi may pangako siyang biyag nagnanayon. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Yan, ang naniwala sa anak ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At sabi ito, hindi naniwala sa anak ng Diyos, sabi ito, hindi niya makikita ang buhay, pagkos ang galit ng Diyos na natili sa Kanya. Amen? Kaya nagdaan ang tinatawag na lindol sa nakukamsat ko ng Cebu, 6.9, then nasundan ng parting Mindanao, 7.4, aftershock pa lang kamsat ko sa Mindanao, 6.8, so maraming mga napahamak din. Amen? So ganun daw po mga kapatid, mangyayari sa buhay ng tao, hindi nila makamtan yung dakila at mahalagang pangako ng Diyos kapag kaandang agserbikin ni Apo. Amen. Pero sa Kanya tayo, ito yung pinaka-great, dakila at mahalagang pangako ng Diyos, yung eternal life natin. Sabi rito, keep us from evil. No? 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Saluwada na ito iti angap ni Apo. Kung na nakatilokano iti dakes. O madagdak-dakes. So yung mga bad spirit o sa masamang tao. Amen. Sabi rito kung sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. The Epistle of Paul to 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. So ang Diyos po ay tapat siya. At sabi ni Pablo, siya ay tapat at mag-iingat sa inyo. Sabi rito,
Girit ka niya tayo, at salwada na tayo ti aming nga dakes. So, keep you from all evil. Kagaya ng ating magulang sa mga Pinoon. Di ba? Nung mga talipaw peace mission, pumunta sa Liron, alam ng ating mga pastor na mga apostayap hindi naniniwala sa tinatawag na Christianity, sa pagiging Kristiyano, hindi sila naniniwala kay Kristo. Amen? Kung gusto nilang pumatay, papatay lang sila, ganun lang, parang manok lang. Amen? Amen? Kaya nga nabalitaan natin yung pari kamsat ko, na pari na si Gallardo, umakyat doon, kamsat ko, ay pinugutan ng ulo ng Abu Sayyaf doon. Amen? Amen? Pero ang ating mga pastor, hindi siya nangamba na takot kasi alam niya, iingatan siya ng mga Pinoon. Amen? Amen? Ay, nangyari nga, iningatan sila. Amen? So, keep us from evil. Saluwadan na dito amin na dakes, forgive us. No? Sabi rito, ito kasi yung mga precious, no? Great and precious. Kailangan makita natin, mapag-aralan po natin, ano ba yung madakila, dakil, no? Mahalaga na pangako ng Diyos. Ito yung eternal life natin, saluwadan natin dakes, forgive us. Sa 1 John chapter 1 verse 9. The Epistle of John, chapter 1, verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Doon ikumpisar tayo ang ating kasalanan, tapat ang Diyos, tayo patawarin, ti amin na salungasing tayo, talusan na tayo ti amin ang kinarugit tayo, kinakilo. Amen. Kaya, Lord. So, kaya may sinasabi nga ng mga mangangaral, kung ang kasalanan daw ng isang tao ay kasinlaki ng barko, ang pagpatawad ng Diyos ay kagaya kapsat ko ng ocean. Amen. Amen. Kasi yung ocean, mas malaki siya sa sea. Di ba? Yung dagat, malaki siya. Pero mas malaki pa yung ocean. Amen. Amen. So, ganun daw. Kung handa tayong magdumawat ti pamakawan, di basol tayo kiniapo, di tayo nga balikan ng jay, basol tayo. Blessed us. Amen? Pagpalain natin ni Apo Diyos. May mga supporting books ng Bible. No? Yung kasi yung unang-unang bagay na binibigay sa atin ang dakila, mahalaga, sabi ito na pangako ng Diyos. Kaya marami, promises kasi, kaya ibig sabihin, napakarami. Amen? Dito pa lamang sa great and precious promises, mga kapatid, ay sabi ito, merong siyang nabagay ka na makikita, mahalaga. Amen? So, pang-apat sabi rito, blessed us, no? Pagpalain tayo ni Apo Diyos. 64, Book of Psalms 67, chapter 67, verse, sabi rito ko 6 to 7. 6 to 7. Hallelujah, praise the Lord. Naiwanan ko kasi yung aking Thompson Bible na ikawa ka ni Bible nga batit. Hallelujah, 67, 6 to 7. Then, the book of John. Then shall the earth yield her increase in God, even our own God shall bless us. Ang lupa raw po, mga batid ko, ay mamumunga. Amen? At lalago. At ang ating Diyos, ang ating sariling Diyos, ang magpapala sa atin. God shall bless us in all the ends of the earth shall fear Him. So, ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay pagpapalain ng Diyos. At makikita ito ng mga unbeliever, sila daw po ay dapat matakot lahat ng tao sa Kanya. Amen? So, praise the Lord. So, palakpakan tayo kamsat ni Apo. Sabi rito kamsat, blessed us, pagpalain tayo yung ating sariling Diyos. Sabi rito, mga batid, pagpalain na tayo ni Apo Diyos. Makikita ito ng mga unbeliever. Kaya makikita niyo yung mga unbeliever, mga kapatid. Uri marigrigat tayo, akala nila, lagi tayong maraming pera. Kasi pagdala mo sa bahay-sambahan, nakabarong ka. Disente. Di mo ba? Amen? Akala tuloy, lagi ka maraming pera. Kasi pagdala mo sa bahay-sambahan, nakadisente, nakaniktay, nakabarong. Di ba? Amen? Kaya sabi na, akala na marami tayong pera. Ay, siyempre, formal ka paghaharap ka kini Apo Diyos. So, tingin pa lang nila yun, di ba? Amen? Talaga naman pinagpapala tayo ng Diyos, hindi lang naman sa material na bagay. Sa physical, sa spiritual, pagpapala ni Apo. Amen? He will never leave us. Book of Psalms, chapter 94, verse 14. And Hebrews chapter 13,
verse 5. He will never leave us. Hindi niya tayo iiwanan. Amen. 94 verse 14 ng Book of Psalms. 94 verse 14. For the Lord will not cast off His people, neither will He forsake His inheritance. Yan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi niya ko na ilaksid, no? I-cast out, alisin. Amen. Ilaksid, kung nakausap ko, itakwil ang kanyang bayan. No, papabayaan man ang kanyang ang kanyang mana. Amen. Hebrews law, sa Hebrews 13 verse 5, sa Old Testament and New Testament time, He will never leave us. Di na tayo nga panawan ni Apo Diyos. Amen. O kaya nga sa Hebrews chapter 13 verse 5, natin napapakinggan, sabi rito, let your conversation be without covetousness and be content with such thing as ye have, for He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Yahweh was Lord. Kita niyo kung sat ko. Sabi rito, hindi tayo iwanan ng ating dakilang Diyos, kagaya ng ating magulang sa Malapinon. So nag-start siya ng ministry since 1975. Hallelujah, hanggang siya po ay pinagpahinga ng Diyos, ating beloved Mama Dean, ating beloved pastor, pero ang kanyang mga anak, kanyang manugang mga apo, still hanggang ngayon, naglilingkod. In short, doon nakita sa kanilang pamilya, sa kanilang pumbuhay, hindi sila iniwanan ni Apo. Amen? So, answer our prayer sa Proverbs chapter 15, verse 29. No? Sumbatan na diyay kararag tayo. Totoo naman, di po ba? Amen. Book of Proverbs chapter 15 verse 29, the Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Yan. Ang Panginoon ay malayo sa masama, datapwat, pinapakinggan niya ang dalangin ng mga matuwid. Amen. Kaya po sa Lord. Kaya sabi nga ng isang nangangararang, pag nananalangin ka sa Diyos, simple lang. Yes, no, and wait. Ang sumbat ni Apo. Amen. Amen. O, kapag nanalangin ka, kalooban, yes. No, di nga kalooban, no, kuna ni Apo Diyos. Saan, dawat mo, nga wait ka. Kaya ngayon, waiting pa tayo sa pagpapala ng Diyos para may patayo yung chapel natin. Amen. O, although nananalangin tayo, pero waiting pa rin. Amen. Yung ibibigay ng Diyos na pinansyal. Amen. Na magamit po natin pang-require ng ating, pang-secure ng ating building permit para tayo mag-umpisa ng ating construction. Yeah, answers our prayer. Yeah, answers. Ibig sabihin marami. Kasi kapag answer lang, isa lang yung daw-dawak ka kararag mo. Answers, ibig sabihin marami yung pinapanalangin mo, lahat yung dinggin ni Apo. Amen? O, kan natin. Help us to overcome the temptation. Yan, kaya turunan tayo, kuha natin yung soliso. No? Kamsat ko. First Corinthians chapter 10, verse 13. The epistle of Paul to 1 Corinthians chapter 10, verse 13. There had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Amen. Praise the Lord. So, tinutulungan din tayo. Hansat ko. Yung temptation, hindi lang tumutukoy doon sa tukso, sa sulisok. Yung ikaw po ay hindi lang sa babae, sa lalaki, kundi pati sa pagbibigay. Minsan sulisogan na ka, dapat papaalam, hindi ka magtidin ko na, di ba? Amen. Yung nagkukanto sa isip mo ngayon, kasi marami kang babayarin, mga kailangan. Di po ba? Amen. Ganon yun mga kapatid. At yung temptation, sabi ito yung mga kahirapan, din mga pagsubok na darating sa ating pong buhay. Kasi yung temptation, sabi rito, una-una sa tukso, then pangalawa, yung mga bagay na dumarating sa ating pong buhay. Yung sa ating mga kaibigan, tutuksuhin ka, kung kamamati na bagbaga ta pastoryo, awan damot, aramitin mo na takayat mo, sigarilyo ka kunada. Di ba? Amen? Awa mo makakita ka niya. Ganon yan, no? Ganyan ang kuwan natin. No? So, kaya help us to overcome the temptation. Here's a promise. Tayo po ay tagatawid, tagapagmana ng pangako. Galatians chapter 3, verse 29. Galatians, dito tayo sa Epistle of Galatians chapter 3, verse 29. And if ye be Christ, then are ye Abraham said, and here's according to the promise. Ayan.
Kung tayo raw po ay kay Kristo, o ada tayo kini Kristo, tayo raw po ay mga binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa kanyang pangako. Amen. So, kasama tayo. Sabi rito, heirs of promise. Ibig sabihin, kamsat ko, tayo pong lahat ay magmamana ng pangako ng Diyos. Amen? Kasla isa-isang pamilya, kamsat ko, bawat family, pag mayroong arian yung kanyang magulang, agmanada. Meron silang mamanahin. Amen. Amen? Nakakalungkot lang sa Ipugaw. First and second family, na anak lang, yun magmamana ng ari-arian ng magulang. Basta mapag-aral yung mga anak na iba, okay na. Pero sa Ilocano, hindi pwede. Kailangan pantay. Di po ba? Amen? Mula sa panganay hanggang bunso, kapag mayroong lupain, may bahay, yung magulang, kailangan lahat yun hati-hati. Di po ba? Masapo na tatawid na. Apay, dakailaing nga duwa ti anak da, kunada, di ba? Amen? Amen? Ganun yun. Magre-reklamo. No? Kaya tayo, sabi rito, kung tayo na kay Kristo, tayo nga ay binhi ni Abraham, tagapagmana ayon sa kanyang pangako. Amen? And pang-siyam, bring it health and cure. Magbibigay sa atin natin kagalingan ken salon at tayo. No? Sa Jeremiah chapter 33, verse 6, lagi din natin pakinggan. Book of Jeremiah 33, verse 6. Chapter 33, verse 6, behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. So, bring it health and cure. Nagiging totoo sa buhay po natin, kasi nga, through faith and prayer, sa prayer ng beloved pastor, yung ating karamdaman ay binibigyan ng Diyos ng kagalingan. Binigyan tayo ng Diyos ng ating kalusugan. Amen? Yun po yung given us exceeding great and precious promises. Kasi precious siya. Great, dakila, precious promises, napakarami. So, siyam lang yung ginawa natin. Amen? And secondly, sabi ito, perform His promises. So, sa characteristic of God, perform His promises. Ginagawa ng Diyos. Yung kanyang pangako. Aramidon na. Sinasagawa. Amen? Joshua chapter 23, verse 14. Joshua. Book of Joshua chapter 23, sabi rito, verse 14. And behold, this day, I am going to way of the earth. During the time of Joshua, matanda na siya. 110 years old na siya. Pinakainausap niya yung kanyang mga kababayan, yung kanyang kapwa Israelita. Sabi rito, and you know in all your heart, in all your soul. Sabi niya, ako'y papunta na sabi nito, sa lupa. Ibig sabihin, talagang pupunta na siya dun sa tawag na paglisan sa mundong ito. Amen. Sabi rito, at inyong nalaman sa inyong puso at sa inyong kaluluwa that not one thing had failed of all the good things which the Lord your God speak concerning you. And all are come to pass unto you, and not one thing had failed thereof. Wala raw kahit isang bagay na nagkulang sa pangako ng Panginoon sa mga Israelite. Lahat po yun ay naganap sa kanila. Amen? Kaya ba natungpal yung pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng dakilang Diyos sa kanila, mula sa pagiging alipin sa Ehipto, dadalhin sila ng dakilang Diyos doon sa Kanaan. Yung tinatawag na land with flowing, sabi rito, flowing with milk and honey. Binubukala ng gatas at pulot. Ibig sabihin, masagana. Amen? Mayamang lugar. Amen? Lupain. Kaya mabusuon. Na pwede sila maghalaga ng hayupan, magtanim, para sila ay sumagana ka ng pumbuhay. Amen? Yun ang pangako ng Diyos. Sila ay dinala through the leadership of Joshua. Unang-una kay Moises. Then, ang successor ni Moses, Joshua, sila po ay dinala ng Diyos. Naganap totoo ang pangako ng Diyos. Perform His promises. Gagaya nino. Gagaya rin mga kapatid ni, sabi ko, ni Hezekiah. King Hezekiah sa 38, Isaiah chapter 38, verse 5 to 8. Sabi ko, si Hezekiah, tinaningan ng Diyos sa kanyang bumbuhay. Tinakda na ang kanyang kamatayan. Pero nagsumamo na nalangin kini Apo, kinahabagan siya ni Apo. No?
Dito sa book of Isaiah 38, malapit na tayo matapos, 5 to 8. Go and say to Hezekiah, thus said the Lord, the God of David, his father, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and the city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. And this shall be a sign unto thee from the Lord, that the Lord will do this thing that he had spoken. Behold, I will bring again the shadow of the degrees which is gone down in the sun dials of Ahaz 10 degrees backward. So the sun returned 10 degrees, by which degrees it was gone down. Amen. Praise the Lord. Isipin niyo, kamsat ko, naghanap at natutuo yung pangako ng Diyos sa kanya, nadudugtungan ng kanyang buhay, at sila iniligtas sa pananakop ng Assyria. Sabi ito ng mga army ng Assyria, mga Assyrian Empire, sila iniligtas ng Diyos. Naging totoo ang pangako ng Diyos. So, perform His promise. Amen. Ginagawa ng Diyos yung kanyang mga pinangako. Amen. Aramidin na. Kaya Lord, 2 Peter chapter 3. Meron na lang tayong 4 na versikulo. Sabi rin kong sa ito. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is slack concerning His promise. Ang Diyos po ay hindi nagkulang sa kanyang mga pangako. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord, the Epistle of Peter, 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, ang Diyos hindi nagkukulang sa kanyang pangako patungkol sa atin. Kanya tayong Kristiyano. Amen? Pagko sabi rito, mapagpahinuod sa atin. Kaya't hindi niya ibig ng tao'y mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan. Sabi rito, sila po ay magsisi. Magkaroon ng kaligtasan, hindi sila mahamak, magkaroon sila ng kaligtasan, at ang tao ay magsisi. Kaya nga, dakilang Diyos, hinihintay niya yung bawat tao na sila ay magsisi, manumbalik ni Apo. Amen. Kaya ba sa Panginoon? Kaya ganoon mga kapatid, hindi nagkulang ang pangako ng Diyos, kanya tayo. Sabi rito, and pangatlong sabagay, sabi, faithful to His promises. Tapat siya. Amen. Tapat ni Apo. Hebrews chapter 10, verse 23. Hebrews chapter 10, verse 23. Epistle of Paul to Hebrews chapter 10, verse sabi rin ko 23. Let us hold the fast profession of our faith without wavering, for He is faithful that promises. Atin daw pong panghawakan, ingatang matibay ang ating pagkakatiwala. Amen. Sabi rito, na walang alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Kaya ba sa Lord? Kaya sabi rin ko sa faithful to His promises. So, ang Diyos hindi kagaya ng mga politician. Amen. Amen. Politician, pagdating ng kampanya, sabi niya, ibutos tadayta barangay rodyo, ipakokdayta, pasiminto tayo dayta, di ba? Amen? Yun kalang pangako, pero kapag nanalo na, kamsat ko, nakalimutan yung pangako. Amen? Kaya sabi ng ilan, politician na nangako na napako. Amen? Amen? Pero ang Diyos hindi ganon. Faithful to His promises. Tapat siya. Amen? Bakit tapat siya? Sa ginagawa niya. Amen? Hebrews chapter 4, back tayo sa Hebrews. Chapter 4, tatlong versikulo na. Chapter 4, at iyan natin mamay awiting kariti Diyos, no? Hebrews, the Epistle of Paul to Hebrews chapter 4 verse 1 to verse 1 and down to sabi ko sa 6, no? Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Sabi rito mga kapatid, kinakailangan daw mayroon tayong pagkatakot pa rin sa Diyos. Baka magkulang tayo sa pangako, sabi rito, at hindi tayo makapasok sa kanyang, sabi rito, pagkapahingahan na ipinangako niya sa atin, magkulang tayo. Sa saying therefore, it remaineth that some must enter therein,
and they to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Meron daw itinalaga, sabi rito, seeing therefore terminate that some must enter therein. May mga Kristiyano daw po, mga batid, mananampalataya na. Dapat sana makapasok sila, sabi rito, sa kapahingahan. In short, mga batid, kapahingahan, langit, pero pinangaralan sila na salita ng Diyos, hindi naman nila pinaniwalaan. Amen. Kaya po sa Lord, so faithful to His promise, and lastly, pang-apat sabi rito, believe all His promises. Amen. Okay na kailangan daw, paniwalaan tayo yung pangako ng Diyos. Amen. Kasi ang Diyos hindi kagaya ng tao. Pag nangako, lagi napapako, hanamat nga aramidin, J. Karina. Amen. Psalm 106, Book of Psalms, 106 verse 12. 106 verse 12. Then believed thee His word, they sang His praise. Ayan. Ang mga Israelite nung una, hindi sila naniwala sa pangako ng Diyos, pero nakita nila, nakarating sila sa Kanaan. Amen? Doon sila naniwala sa pangako ng Diyos. Amen? Kaya Lord. Kaya ganun din, believe all His promises. Kinakailangan daw maniwala tayo sa Kanyang mga pangako. Kagaya nino, halimbawa, lagi natin napapakinggan, last verse, Romans chapter 4, verse 16 to 21 ni Abraham. Amen. Alsat ko, pinangakuan siya, bagamat si Sarah ay baog, pero sabi ng Panginoon, dakilan Diyos sa kanya, gagawin kitang ama ng lahat ng mga bansa. Isipin mo naman, baog yung asawa, paano siya maging anak ng mga bansa? Tatay siya ng mga bansa. Sabi rito, last verse natin. Romans, Epistle of Romans, chapter 4, verse 16 to 21. Therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Yeah. Sa pamagitan daw ng pananampalataya at biyaya, sabi rito sa kanyang pangako, sa kanyang mga lahi, hindi lang daw sa pamagitan ng, sabi ito, law ng Diyos, bako sa pamagitan ng pananampalataya ni Abraham, tayo raw po siya ay ating naging father. Kaya siya yung tinatawag na father of faith. Amen? Siya po yung ama ng pananampalataya. At it's written, I have made thee a father of many nations, because before him whom he believed, even God who quickeneth the dead, and called those things which be not to the were. Yeah. Sabi rin kung sa kasnay na surat, ginawa kitang ama ng mga bansa. Sabi rito, mga batid, samantalang, bakit naging ama ng bansa? Sapagkat kamsat ko yung bansang Israel, ang kanilang pong ninuno, yung kanilang pampatriarka ay si Abraham. At yung tinatawag na Mount Esau o nation, yung kingdom of Esau, yan kambal ni Jacob, naging bansa rin yan. And then si Ismael, at sabi nga na si Ismael, mga kapatid ko, yan po yung kanang mga Arabo, yung Arabia, kaya siya po ay naging ama ng mga bansa. Amen. Amen. Sabi rito, kamsat ko, di hayag, ngunit na tila hayag na. Sabi rito, who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Kamsat ko. Naniwala siya, mayroon siyang pag-asa, naniwala siya. Amen. Ipinangako ng Diyos, in being that to weaken faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Hindi lang hina ang kanyang pananampalataya, samantalang siya po'y matanda na, 100 years old, at ni Sarah ba ay baong. He staggered not at the promise of God to unbelief. Hindi raw po nang hina ang kanyang pananampalataya, but was strong in faith, giving glory to God. Hindi siya nag-alinlangan, hindi nagduduwa. Amen? Ang hina kanyang pananampalataya, bagkus lumakas pa, sabi ito, binilolhati ang dakilang Diyos. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Sapagkat pag may pinangako ang Diyos,
ito po ay gagawin niya. So, nasundan po natin ang ating aralin. Ayan, characteristic of God to His promises. Pangako ng Diyos sa kanyang mga pangako o katangian ng Diyos sa kanyang mga pangako na given us exceeding great and precious promises. Bibigyan niya tayo ng dakila, kabirito at mahalagang pangako. At sabi, perform His promise, ginagawa niya kanyang pangako, faithful to His promise, tapat siya, and kinakailangan daw ang Kristiyano, believe all His promises. Patyon tayo di pangako ni Apo, kari ni Apo. Kaya mawit, kari ti Dios. Praise the Lord. Walang alinlangan, kagaya kang ko ni, hallelujah, ni Amang Abraham, kagaya nga ng ating mga pastor. Sabi na sa pioneering stage sila ng gawain, kamsat ko, 2 pamilya, pero mala pastor, hindi nag-alinlangan. Sabi niya, darating araw, pagpalain tayo ng Diyos. Nagtotoo naman, naganap. Amen? Nangyari. So, umawit tayong mabutin. Kari ti Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Alday, iti panagbiag ko, aduwa sa lutson, umapay panunod ko, apay gunteng liday, panagtuog day to'y puso, kat mawatan dosa wino panubo. Enti kari ti Diyos, si bibiyang gawang hinggana, sabten na amin, kasapulan ti anak na, et kuna na anak, agkamatalik kanata, agdarag sa kalpasan, panagsagapan. Iti tiyempo, iti panagmaymaysan, iti Apo, unda sa mangliwliwan, iti oras iti na panagsagaba, punasin namin na panagdwa-dwa. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Enti kari ti Diyos, sibiyag gawang hinggana, sabten na amin, kasapulan ti anak na, kuna na anak, agkamatalik kalatang, agdarag sa kalpasan, panagsagaba. Itunggal ka nito, inapapan panunod, kinaimbag ti Diyos, saat ko amaro ko. Yes, Lord, hallelujah. Wangarod rason, tinapanagsanod, panagsabi ka sa pulang panagtulo. Hallelujah, praise the Lord. Ngati kari ti Diyos, sibiyag kawang hinggana, sabten na amin, kasapulan ti anak na, et kuna na anak, agkamatalik kanata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. Itunggal ka nito, inakmapan panunod, inaimbag ti Diyos, sa ko amaro ko, awat nga rod rason, tinapanagsanod, panagserbi ka sa pulan, panagtulo. Yes, Lord, hallelujah. Hindi kari ti Diyos, sibiyag gawa hinggana, sabten na amin,
kalpasan, panagsagapa. Ngenti kariti Diyos, ibibiyag gawang gana, sabden namin kasapulan ti anak na. Et kunanana at kamatane kalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. At darag sa kalpasan, panagsagaba. Amen po iso. God bless po sa ating mga uwit at manot kong. Tayo po mga po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, malapinoon sa amin ang pag-aralan sa gabi ito. Pagbuhay mo sa aming po sa isipan. Malapinoon, hallelujah, kami po naniwala. Malapinoon sa mga pangako mo. Ito'y magganap at pangyayari sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Yun at mo pagpalang kami, dakilang Diyos. Tingin kayo maputi kita araraw, kararag mi, solbaran ti problema mi, paibaga maputi masakit mi, kada kami tipig sakit, pabiligim. Kaya na yun ang maputi pamati mi sa mga bagay kung saan kami mahinod, palakasin, malapinoon. Turuan mo kami makasunod at magawa ang kalooban mo at makakalugod-lugod sa iyong paningin. Pagkalupong biyaya at pagpapala, material, financial, physical, spiritual na pagpapala. Abutin mo po, Panginoon, at bigyan ng pagkataon aming makapitbahay, aming mag-official, aming po ang siblabas, aming po makababayan, kasama po ang aming mga anak na maglilingkod sa iyo, pagmana kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, sa ating mas healing, sa prosperity kinagalan mga pastor, mga children, aming sinasang karamdamang cancer, leukemia, diabetes, pagkabulang, pagkabingi, rayum, arthritis, diabetes, panlalabo ng mata, arthritis, kahirapan, bisyo, kawalan, high blood, na mga karamdaman, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus, problema mo sa pangalan ni Jesus, mga bisyo, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus, kahirapan at gawa ng kaaway, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise God. At tawatak po kung saan, tayo po itumada. And let us shout. And jump 3 times, shout. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise God. Amen. God bless you po. Dahil pagkarabi, we love you so much. For Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Patuloy kang matabay sa ating mga radio program, TV programs.